Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian ng kailangan. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako. O funny ko lang lang. Ang totoo niyan, issue ko talaga tumawa at maging masaya at issue ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pahuhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan niyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Magandang umaga sa inyo o gabi sa ibang bansa. Last time na pag-usapan natin ano yung mga naging sakit ko. Bakit ako nag-low carb? This time, ano naman ang kinakain ng isang low carber? O ano ang mga pagkain na pwede sa low carb? Ako kasi, depende kasi sa status ng kalusugan nyo. Kung ang kalusugan nyo ay katulad ko, diabetic kayo at gusto nyo ma-reverse yung sakit sa pamamagitan ng paglo-low carb, pwede yan kung ang gagawing nating pamamaraan is ibaba yung carbohydrate intake natin close to 30 grams below. Sa akin, ako hanggat maaari, dinidikit ko siya sa zero. Literally, nasabihin ko na, ang diet ko is close to carnivore diet. Ang kinakain ko talaga more on karne lang. Simula nung ganun na naging way of eating ko, naging madali ang lahat. Madali magluto, less na yung preparation, hindi na ganun kahirap na mag-iisip ka pa ng recado, mag-iisip ka pa ng... Basta sobrang dali. Ang mga kadalasan na kinakain ko, mamimili ka kung pwedeng beef, pwedeng pork, pwedeng chicken, pwedeng with egg or without egg. Pero I suggest, lagi nyo na lang lagyan ng egg yung mga pagkain. Sa akin, gano'ng karaming egg na kinakain ko? Well, depende kasi nagpa-check up na ako sa low carb doctor at binigyan nila ako ng low carb dietitian. So, ang binigay lang sa akin na inalat lang sa akin na protein sa akin in a day, pumapatak lang ng nasa 810. Yun lang yung binigay sa akin. Kung ano mo yun, 27 servings yun, medyo masalimuot lang i-explain. Pero basta sa isang araw, kailangan maka 810 grams of karning hindi luto sa beef and saka pork. Pero kapag seafood, mas mabigat ang pwede mong kainin kasi medyo mababang protein ng kasi seafood. Tansyahan na lang, tansyameter. Kung masipag ka magsukat, sukatin mo. Pero dahil nga nasasanay na akong, dahil nga nung una, tinitimbang ko yung 800 grams, wala pa doon yung buto, hindi pa luto yung karne doon sa 800 grams ko. Sa fat requirement ko naman, 6 tablespoon of fat lang ko sa karne. Naglagay ka ng mantika. So, ang akin lang is, ang binibigay lang sa akin is 6 tablespoon para mas maging efficient yung pagpapapayat ko. Kasi, before, napakalakas ko kumain ng fat. Kasi akala ko, dapat ganun. Dahil keto nga, hindi pala ganun. Dapat pala, susundin mo yung mas priority mo yung protina para hindi ka na-stuck. So, tumagal nung after ng 1 year ko, nag-focus ako sa more on fat, liempo, pork chop, ganyan ang mga kinakain ko. Joel, hindi naman sumama pakiramdam ko sa pagkain ng fat. Mas masama yung pakiramdam ko dati na kumakain ako ng carbohydrates. Terrible guys, napakahirap ng sitwasyon ko dati. Hindi ako makalaki nga dahil sa may gout. Pero nga ngayon, dahil pinalitan ko yung way of eating ko, maliban sa nababawasan ako ng timbang, nagiging madali sa akin kung ano yung mga activity na day to day na ginagawa ko. So, mas na-enjoy ko yung ngayon dahil entire lifetime ko naman, hindi naman ako naka-experience ng slimmer. Obese talaga ako ever since. Ngayon ko palang na-enjoy. Nangapit na ako sa 300 pounds. Para sa akin, 300 pounds na yun. Dapat magbunyi na ako kasi
Huli ko nag-weigh ng 300 pounds, high school ako yata. 280 ako, fourth year high school. So, 300 pounds. Wala, pagka-graduate ko ng college, pagka-graduate ko ng high school, nasa 300 pounds na ako. Ganon yung status. So, yung mga pagkain na pwede, isipin nyo na lang, puro karne. Kalimutan nyo na lahat na nilalagay nyo sa food. Honestly, ang technique dyan, kalimutan nyo lahat ng mga nilalagay nyo sa pagkain, mga rekadong alam nyo, kalimutan nyo na muna. Mga sinigang mix, adobo ng toyo, hindi po muna po pwede. Yun ang reality. Pero kung magta-transition kayo, mas mabuting, sige, mag-start kayo sa ganon, magsinisinigang kayo, puro-purong ulam muna kayo, pero unti-unti, later on, ipa-fine-tune nyo po yan. Hindi po pwede magtatagal na tuloy-tuloy ang pagkain ng mga inflammatory food. Hindi discuss ko yung iba't ibang klase ng pwedeng kainin sa low carb at sa transition para hindi ho kayo ganun ka mahirapan. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na mag-focus po kayo sa protein animal products. Kasi kung kakain kayo ng gulay, masyadong controversial po yan lalo na diabetic na kayo. Para sa akin, sa nakikita ko, kasi ako, aminin ko sa inyo, nagtatraverse ako sa low carb multiverse. Paano ko nasabing low carb multiverse? Kasi iba't ibang klase ng low carb, sinasalihan ko actually. Inaalam ko paano sila, anong mga belief nila, anong mga facts para sa kanila. Itinatry ko muna sa sarili ko bago ko i-share sa ibang tao at bago ko siya paniwalaan. Kasi gusto ko, matry ko muna. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ako ang inyong lab guinea pig. So big. Ako muna ang guinea pig ninyo. Ayoko kayo mapahamak dahil nakikinig kayo dito sa aking videos. Ayoko kayo mapapahamak. Kaya at least itatry ko muna. So, yun nga. Kailangan natin malaman talaga kung ano mga pagkain na kinakain. Pero mostly, more on meat. Yun lang ang masasabi ko talaga. Mostly, focus kayo sa meat. Paano yun? Mahal lang meat. Pwede egg. Mag-focus kayo sa protein and egg. Yun, dun muna kayo. Total, yung egg naman, may fat naman yun. Same, likewise din sa protein, may fat din yun. Kung kunyari kakain kayo ng chicken, huwag nyo alisin yung balat. Kainin nyo po yun. Ganun po yun. So yun, low carb na yun. Alisin nyo lang lahat ng gulay nyo. Intindihan ko kayo mahirap. At the same time, syempre dahil sanay ka. Tsaka dapat i-ready nyo yung sarili nyo sa transition dahil marami kayo may experience na hindi ka nais-nais. Ready rin kayo ng pink salt. Kailangan yan dahil wala na kayong sugar sa muscle. So, kailangan nyo ng pink salt para magkaroon kayo ng energy. Yun po yun. Anong dapat na baguhin sa diet is, una, huwag matakot sa pagkain ng taba. Number 2, high carb or low carb, dapat kumakain ng tamang dami ng protina para ang mga muscle mo ay hindi lumiit dahil yun ang napaka-importante ng protein sa atin kasi ang protein is muscle. Kapag ma-muscle po kayo, ano pong mangyayari? Sa haba, ang buhay nyo, may chance na humaba ang buhay nyo at mas mabilis ang metabolism po ninyo. Pag meron po kayong enough protein intake, pag hindi nyo po tinatama ng protein nyo, mangangayayat po ang inyong mga muscles, kakainin niya ng katawan niyo sa pamamagitan ng autophagy. Yun po ang reality. Kaya kailangan ang protein requirement ay tamaan niyo. Paano malalaman yan? Kailangan niyo po yan anong sa dietitian kung gaano karaming protein ang pwede niyo intake. Pero kung healthy naman kayo, kumain kayo ng gusto niyo ng protein. Yung satiety niyo na magsasabi kung busog na kayo o hindi. Gamitin niyo ang katawan niyo as may sensor ang katawan natin Gamitin niyo yung mga sensors sa katawan niyo, yung mga nararamdaman. Maging sensitive kayo sa mga part nyo. Dati, ini-ignore niyo lang. Ngayon, pansinin niyo na. Kasi yan yung magiging gabay niyo kung tama o mali ang ginagawa. So, pag low carb, yun lang po. Mag-focus po kayo sa protein. Sunod ang fat. Ang fat kasi ang energy mo So, kung mataba pa ho kayo, mas less fat dapat ang kainin niyo. Mag-focus kayo sa more on protein. Eggs and meat, yun lang ang masasuggest ko. Kung gusto nyo veggie talaga at hindi kayo mapigilan dahil talagang umay kayo sa karne, pwede naman po kung kayo hindi naman oxalate sensitive. Ako kasi nararamdaman ko sa oxalate sensitive ako kaya ganito ako magsalita regarding vegetables. Kasi ilang years akong pinahirapan ng sakit ko Meron akong gout. Talaga pag kumakain ako ng vegetable, nadadali ako ng gout. Pinapahirapan niya ako. Kaya ngayon, kahit na naka-low carb ako, hindi ko na muna pinapansin yung vegetable. Okay naman ako.
Di naman ako mukhang nalalambot. Gumanda ang pakiramdam ko. Ang gout ko nanahimik. Nakakapag-badminton na ako, may konti na akong exercise. So kaya masasabi ko yung sa akin ng oxalates is totoo. May mga naglo-low carb kasi na naintindihan ko na kumakain sila ng vegetable, which is okay lang naman. Hindi naman issue yun eh. Wala naman one size fits all ang diet, lalo na sa low carb kasi iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng addiction. Tsaka alam niyo po ba, ang pagkain ng carbohydrates, kaya hindi madaling bitawan, is may tinatawag na carb addiction. Check niyo po sa internet yan. Meron yan. Carb addiction. Makikita niyo yan kung ano yan. Kaya marami sa atin, from high carb, mahirap na hirap mag low carb kasi nga meron pong ganun. May cravings na tinatawag. Papansin niyo yan, pagkatapos niyo kumain, magkikrave kayo. Ganyan yan eh. Kaya dapat aware tayo, mag-aaral tayo, alamin natin kung paano dapat gawin. Ganun po talaga. Ang paglo-low carb is knowledge, personal mo yan sa sarili mo. Patututunan mo yan. Hindi po pwede tayong aasa lang sa ibang tao. Well, although may mga doktor naman na pwedeng tumulong, pero hindi po pwedeng umasa na lang sa kanila kasi hindi naman lahat ng oras pwede ka nilang i-accommodate. Online, lang naman din sila consultation. Kaya kailangan tayo mismo So, yun lang po. Sa ngayong araw na ito, nag-focus tayo sa food. Ang food talaga sinasuggest ko is more meat, fat and protein. Yung vegetable, lessen po muna natin lalo na diabetic pa tayo. Yun lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli, mga ka-obese friend. Bye-bye! Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!